kanang mostly sir ba ang kuan ang ato ang question dito nato sa ato ang viewers ngano magid nga sampin ang himo nga thesis ninyo sa inyo nga school i-recommend naman sa mga sa advisor ay sa panel kay kay sawa na lagi daw so balik ang broiler common na kayo suggest siya bago na sad wala mo nagkuan ka na mga dalagited chicken isa man sa pure line sa ato sa Pilipinas wala ko na good ang lang good kay sampin gyud siya sampin gyud yung suggest kay kasi karang sampin dito gusto niya lang pa-try unsa man ang inyo gikan sa piso up to pila may edad sa inyo ang atimanon sila marketable weight lang up to 3 months mga max ang 3 months so mga 2 months mga 2 months mga 2 months yun so kamo po ang mamaligya actually dili sir lang after na niya maabot ang 2 months na marketable na siya na yawon lang mo sir kay kay study man na mo kay i-dress siguro ninyo tulo man kastudihan ng growth meat o visceral bali sa manok tulo kastudihan kung ano para lesson lang ang mong gasto pero kanay pila mo kay estudyante ani tulo misa aso ni mo ubang tulo ka kuban sila ang nagabantay sila ang nagabantay sige ano to ako rin na dire sir alimay na tagaan ng sample na kining ato ang sample kay kuan gini siya kanang pure lines gini siya nga gikan din sa mismo sa registered breeder dito sa Sampin sa Graceland Farm. So ako gibuhat dire para ma-maintain ang pure lines is wag gyud sa haloe og lain nga manok. Sampin lang siya. Kay tulo man ni ka manok ako dire na ako'y basilan, maklaro mo na ako. Ami basilan ako siya moasil dire pero gi-separate na ko siya para ma-maintain yun ako ang pure lines. Muna ang sample sa laki, tagati ang sample sa bayi na aman dito. Diyan lang kasi kayo. Handok mo siya. Dili ba kayo ingong dako? Dili siya. Nakita ba ka sa katong sa agribusiness bitaw? Ali ba ipakita. Nakita katong sa agribusiness kani siya nga klase ng manok na tukak manguning yang tapay sa kauban niya nga bay kay 1:7 manguno siya. So uniform siya nga ang tanan nga color sa laki inani gyud siya tanan porma. Ayang tiil inani color. Ang kanay siya, inanay siya o kurma, yung balahibo. Dili ko siya, as in dako siya, like, nampoy basilan diya. Digi siya inanakada ko kay native ko siya. So ang ato nga basilan, ay kini siya nga manok nga sampin, naani siya ay Huluano strain, kung mga nasa. That's why ang iyang nawong, mura siya Huluano o forma, di ba? Pero actually, na, paano siya, pure nga sampin nito chicken gikan sa usa ka registered breeder sa sampin sa Graceland Farm. Di na ko ni siya mahimo nga magpa-register ko dire kay di man pwede kay dapat sampin naman di mo i-out mo to basilan niya. So siya mo asil niya. Dako naman ko gasto sa ako ang inana nga manok so sayang kay akong i-out ibili ang sampin sa akong libuhat. Baka pamili ka gyapon ko pure sampin pero isipal lang ako sa mga breeding pen nga di sila masagulan. Actually, pwede man. Ang mas mayo ang taana, 1:5. Pero sa ato nga research na to, 1:8 din siya dapat. Pero kung actually, kung manok ni mo nga naka sa ato nga experience, kung ibutan mo dito sa range area, pwede na ganig 1:13, 1:10. Kaya rin sa isa kalaki. O naka-free range. Ang native manggod, ang naanda niya nga sa mga pagka-native is naanad siya ba nga nakalakaw nakabigyo mo kanya sila dito nga maoni ang ay mga syamo, basila, nana 4 kilo na siya kini ay mo ni ang nani sa piso ay pero akong gikuha kay iya mang tuhikon yung piso mo ni ang example sa mga baye. So gamay lang gyud siya. Gamay kumpara sa laki. Oh, ano mo gila sa halos nga kuan. Gamay man gyud siya. Ang baye kay native man gyud siya trabaho. Gamay ra gyud siya. Mao gini ang pure na sampin. Nana siya sa mga 2 years old. Mag 2 years pa di ay so naani siya sa nga kusog pa mangitlog ang 2 years. Ang inani nga baye
mukuha niya siya og 105 eggs per year ang usa kay kabay, pero usahay sobra pa, pero kana mao na siya yung average nga 105 ka itlog sulod sa usa ka tuig. So ano lang, kung mudako na gani siya, ang tanang nga baye puro pud black, ang laki puro pud inato kung mudako siya, pero kung mapiso pa lang siya pareha dire nga iyon. Kini akong ikuan sa inyo ha. So kani siya ako kusog siya mangitlog. Amo tungod siguro sa feed siguro. O ina na gid ang sample sa akong namatigdan sa prairie lines. Maayo gid ang iya nga egg production niya. So kani siya makita nimo tanan nga piso diha puro gina mga black ana na. Once mo dako na sila, ang ilang color sa ilang piso mo usab siya mahimo sang mausab ang iyang color mahimo sang inatog color tanan. Pero kung piso pa lang siya malibog ka asay laki asay ba eh. Kay puro man sila itom tanan. Sige. So kani mao ni ang iyang kuhaon bali 19 ni imagine na 19 ni sila ka kuan dire. 19 ni sila ka piso sa usa ka bayo. Usay na maabot gini 21. Oh, pero ang average 105 eggs per year, pero sa experience nako sa ayon lang sa katiman dako siya, daghan siya og egg production, basta lang atimanon lang siya nya i-maintain ang pagka pure lines nga sampin. Di ba daghan na kay itlog dia, di pa maglumlom, daghan na kay itlog dia magdigon maglumlom. Okay, gaan ra okay, so kanita na mga 2 weeks old na sampin, hindi lang na mo ipakita, adre lang siguro pikas pakita. Kaya lang kay ang pikas mo god mulupad. Di ba kani maghuot sila basi? Dugangan ka na to des pikas ba? Oh, ayo yung ulo sir. Okay ra kana inana? Pero ay man na may okay. Sige, so mo na mga sampin 25 2 weeks old, okay. Minute kani sir kay mga lagsik kani sila dire kay sa ilahang itlog pala daan ako na nang gisilik daan nga ang iyang porma sa itlog magbase maguna siya sa kuan kanang sa iyang healthy sa piso niya gawas ba. So, ang porma sa itlog katong kang praila ka manipinyol dito na ko nabase nga ang porma hugis itlog siya na mga itlog nga lalaig porma na kalinis na deform mo, so di siya pwede nga imong ipapusa kaunon ra namo. Sige. Manipinyol? Expert kayo sa farm ba no? Tanan-tanan nga farm? Sige. Sige. So, okay na ko rin mag 2 years na po ko hapit. dali ra man lagi kay mo. Dali, unsa mo oras na nagikan dito? Mga 5:30. Maupol lagi. Wait. Sige, daghang kayo salamat. Sige. So ito yung nakalis na po yung ating ng ating buyer para sa yung nakabili sa atin ng sampin para sa kanilang mga thesis project sa USTP Club area. So ito nilagay ko dito mga basilan, sampin at saka shamu asel. So sa ganyan kasi na tayo nag-alaga ay madali na lang natin silang matatandaan kung alin ang sampin, alin ang basilan, alin ang mga shamu asel. Okay lang yan na i-mix natin yan kasi hindi naman sila mag-breeding pa kasi bata pa, 2 months old pa. Pero pagdating nila ng 5 months to 6 months, kailangan i-separate ko na yung alin ang sampin, alin ang shamu asel, alin ang basilan. Para tayo kasi is nag-breeding tayo ng mga pure lines na sampin native chicken. Okay. So sa ngayon, medyo malakas ang ating sampin native chicken. Ang daming nag-order, no? Daming bumili, may nagpa-reserve pa. So
Yun siguro ang dapat nating paramihin na klase ng mga manok kasi iyan ang hinahanap sa mga tao. Tulad kanina na sinasabi nila, baka raw may mga estudyante pa na nag-aaral sa kanila at just in case kung magkaroon po ng mga thesis project ay i-recommend nila dito sa atin. So tama-tama na this year ay pagsisikapan natin na makakuha tayo ng incubator para sa mas mabilis na production ng ating mga Sampi Native Chicken. Ayan. Hindi man tayo naging registered breeder ng ating mga Sampi Native Chicken kasi nga meron tayong inalagaan na ibang mga manok, pero sinisigurado ko dito na yung aking mga manok ay nasampin ay legit galing po talaga sa mga registered breeder ng Sampi Native Chicken sa Graceland Farm. Yan. So masiguro natin na pure ang ating sample. Sa akin din dito, sinisigurado ko rin na mag-breeding sila ng mga pure sample na walang nakahalong ibang mga manok. Para pagbigay natin doon sa ating buyer, ay makasiguro po tayo na yung nabili nila ay mga Sampi Native Chicken. Okay. So yan, umaga kasi nandito yung mga mga estudyante. So magpakain kami sa aming mga manok. Okay. So yun nga no, ay ang sarap pong mag-alaga po ng mga pure lines na mga native chicken tulad sa atin dito ng mga sampin. Kasi nga meron tayong market po nito. At in demand sa ngayon ang ating mga Sampi Native Chicken. Dahil nga pala, yun nga yung rason kanina tinatanong ko anong purpose, bakit sampin yung ginagamit nila para sa thesis nila. So at least naman no, kung darating yung panahon na may naman, gustong kumuha sa atin ng sampin tulad sa kanila, marami kasi yung kukunin nila, at least may market tayo. Ay kahit dito lang sa lugar namin may talaga, may market talaga na mga Sampi Native Chicken. Umabot tayo dito na nag-ship sa Manila, Batangas, Cebu ng ating Sampi Native Chicken. So maganda ang pure lens na Sampi Native Chicken dahil pwede tayo makapag-presyo ng mas mataas. Hindi natin kailangan hintayin pa na per kilo natin yung ating mga Sampi Native Chicken. Kasi nga 2 weeks old pa lang ay magkapera ka na. Kumaga hindi mo na hintayin yung 3 months, 4 months saka ka na makabenta sa inyong Sampi Native Chicken. 2 weeks lang pwede na, may pera na. Ang dami pong pwedeng gawin natin na option no, sa ating mga native chicken. Kasi nga ang advantage nito ay wala masyadong nag-alaga ng Sampi Native Chicken. Lalo daw dito sa aming lugar sa Bukidnon. Sabi niya wala ba kayo sabi ko nga na wala ba daw silang nahanap na ibang mga manok. Sabi nila ako lang daw yung nag-alaga dito ng Sampi Native Chicken. Kung saan napaka-advantage po sa atin no, ng kaunti lang kaming nag-alaga ng sampin dito sa Bukidnon. Wala nga, ako lang siguro. Yung iba siguro na cross na. Yung pure sampin, ako lang. Kaya for example, na yung mga estudyante, may mga thesis sila. So dito sila pumupunta sa akin. Yung isa mag-itlog na siguro yon.